Ay, by the way guys, advance na lang ako magbibigay ng information. Pagkatapos po ng pagkatapos po ng lang, medyo maingay. So pagkatapos ng book 1 natin, pagkatapos ng lahat hanggang chapter 30 magsisend ako ng chapter 15 to chapter 18 magsisend ako ng quiz yung kagaya noon. Tapos after chapter 30, 100 items din magsisend ako ng quiz. Chapter 1 to chapter 30 na po yun, 100 items. And then, pagkatapos nun, magbababay na ako sa inyo. Hindi na kasi ako magtuturo sa handfill. Hindi na ako magtuturo sa handfill. So, okay po, sir. Okay po, Sir Ernesto. Baka si Sir Eduardo sa iba na teacher na kayo. So, yun. Advance lang. Baka makalimutan ko eh. Bakit, ma'am? Ano po? Bakit, ma'am? Parang wala akong peace of mind sa patakaran ng handfill. Hindi na rin kasi ako updated. Hindi ko alam. Hindi ako sinachat ni Sir Eduardo kung anong nangyayari. Tapos, nalalaman ko na lang, meron na pala siyang mga kinuha din na online teacher. So, parang walang update sa akin. So, para peace of mind na lang sa akin din, baka makasabi ako ng ayoko naman ganyan. So, nag-chat na ako sa kanya kahapon, confirm na wag na lang. Sayang, galing ka pa na magturo, ma'am. Hindi hindi rin. Oo nga, pero Pwede ka naman hindi. pwede mo rin naman kaming invite kung may class ka. Tapos O ganun, mag-ano na lang ako. Ang nasa Sarili ka naman, sana lang, ma'am. yes, ma'am. Ano? Sayang. Sarili ka na lang. Ewan ko kasi Edward, hindi ko din alam kung bakit. Tapos meron silang GC sila, mga teacher. Sabi ko, bakit hindi ako kasali? Ay nako, para na lang, para peace of mind lang gusto ko. Ayoko na yung mga drama. Ayoko na. Tatawa na lang ako. Nag-chat ako sa kanya nung Monday. Pero confirm lang naman lahat kahapon. Ewan ko sa kanya. Hindi ko alam baka may mas magaling pa sa akin yung gusto niya. Kaya okay lang. Nakalimutan lang, ma'am. Hindi naman. Kasi yung isang teacher na kinuha niya, nakasama ko rin yun sa pagtuturo last time ng libre. Kasi yun, sinabi niya sa akin. Sabi ko, wala, bakit hindi ako kasali sa group chat niyo? Meron pala. Hindi ko nga alam na kasali na din siya sa handfill. Sabi niya, sige, sabihan ko si sir. Pero ngayon hindi pa rin So baka busy din si sir. Kaya nag-chat na lang ako na, Sam, ganito. Tapos wala na din akong loads Hindi na niya ako binibigyan ng bagong turo or ng time. Nandun na sa lahat ng bagong teacher. Kaya okay lang din naman. Doon lang kayo guys. Baka magaling yun din. Ay, sayang din, ma'am. Oo. Napamahal ka na sa amin, ma'am. Charot. Sana all. Salamat. Yun talaga. Tapos parang kasi last time, free naman kasi yung turo ko last time Nakapasa na ngayon iba sa batch 1. Oo, free yung turo ko sa last time. Tapos nung nakita ko ni Sir Eduardo, sabi niya, magturo ka, may bayad na. Sige, try ko. Kasi passion ko lang talaga magturo Tapos nung parang ngayon, parang naisip ko din, realization na din na parang napipressure ako pag may bayad, ganun. Or parang hindi ako masaya kasi naisip ko lang yung pera Parang ayoko nung ganito. Parang gusto ko yung tinuturuan ko talaga kung ano talagang dapat. Dahil lang sa bayad, parang ganun. Parang merong 10% na ganun. So, yun. Tapos sa local, magtuturo na lang din ako doon na libre sa local. Nasa local ka, ma'am? Saan ka sa local, ma'am?
Andun lang naman, Agon pa rin yung pangalan ko dun, pero Korean. Na-follow kit. Kasi nasa high local ako kina ma'am ano dati, Mamuweng. Tapos sa Beehive. Kaya Oo. doon ako Mm. natutong Si magbasa. ano, si Conchana, tinuruan ko yan free last time. Oo, nakikita ko Ah, siya. Ano ko sa ano ma'am. Nakakasama ko dati sa ano. pasado na kasi yan, kaya tahimik na, Mm, mm. sir. Yan Yung sila, tapos si Sir Shelo. Oo, hindi rinig pangalan ko sa Local kasi tahimik lang ako dun nakikinig lang din. Tapos nung sumali ako sa Hanpil, para din kasing na-feel ko na parang nagamit din ako kasi ako yung gumagawa ng presentation ng 960 reviews. Ako yun. Tapos andun sa Local, walang Mer, bayad yun. Parang pengi ako. ano, Pengi kami. sige, send ko sa inyo. Yung skill test. Sabi ni Sam kasi gawan ko daw. Yung may credit sa Hanpil, mga ganun, nag-edit ako Photoshop. Tapos lahat ng presentation ko kasi na sinasend ko sa inyo or pinapakita ko sa screen, ano yan, sa akin talaga yan, ako yung gumagawa. Yun, aaralin ko muna bago ko gawan ng presentation. Bakit Tapos pumabayad ka na walang bayad, ma'am? kasi naisip ko lang din, yung tulong lang, ganun. Tapos Sa ano, ngayon, Mm, parang, parang kasi passion. sa karamihan sa high local puro free sila. free naman talaga. Tsaka ang Tapos dami nung doon, nag, pre. Tutukan nyo doon. Maganda rin doon talaga sa ano sa high local kasi ang daming participants. Active sila. oo, yun, meron talaga. Kaya ganun yung ano ko. Tapos yung Local, pinutusan pa ako ni Sam na gumawa ng cafe para sa Hanpil. Just ginawa ko naman. Then doon kami nag-aaral. Private lahat yun, yung 960 namin na review. Yung mga nakatapos na ng book 1, pwedeng mag-review doon. So meron kami schedule. Kaso nga, hindi ako available morning, kaya gabi lang. May turo ko sa inyo gabi. So parang hindi na yun na-open. Tapos sinabi pa ni Sam sa akin, mag-subscribe ako, parang magbayad ako ng subscription sa Local para lahat daw ng mga students ng Hanpin is makakasali dun sa, di ba? Hindi naman makasali lahat, di ba? May limit. Yung sabi ko, hala, ang mahal naman ng subscription doon. Sabi ko, siya na lang, pero hindi pa rin niya tinuloy. Hindi naman siya nagano. O, ilan ba maximum ng ano ma'am ng mga leaser doon sa mga Free? student doon? Kung free lang, 6 participants ang yung makakasalita, yung makakaakyat. Pero Oh kung yes. may bayad na 12 to 20 ata kung may bayad. Mm, So marami din. salitan kami kapag ano. Oo, salitan, di ba? Kapag tapos na, baba, tas aakyat yung iba. Mm, Ganun eh. ganun. Kaya siguro hanggang ano na lang talaga ako. Ano wrong link, Sir Francis? Ngayon ko lang na ano eh. Ano ma'am, yung Flappy po, yung account ko. Pero gawa ako ng bago bukas kasi nagpalit din kasi ako ng unit ma'am. I see. Sige, turo natin. 19 to 20 tayo ngayon na. So, 19 to 20, ibig sabihin, bukas, bukas guys, review, chapter 15 to chapter 18 na quiz. Wala muna tayong bukas. Every Thursday Sige na po. lang yung quiz natin, no? Okay din. Okay, so recorded na pala to. Edit ko na lang. Kasi Ma'am, kung mag-high local ka, ma'am, follow ka namin, ma'am. Pasok kami sa sige po. Tapos, Oo, walang tapos, problema. tapos nalabas mo at Thank you po. Oo, lalagot tayo dyan mo. nag-iisip din ako sa book 2. Gusto ko din yung i-discuss din yung book 2 eh. Mas mahirap pa yung grammar dun. Nahihirapan ako tsaka vocabs. Pero laban. Wala pa namang schedule ng batch 3, Sir Francis, no? Wala pa ma'am, may nagtatanong-tanong nga din ako kaya lang wala din. Wala. Kaya nag-steal lang ako ng alam mo ba hindi ako umaalis ng 1 to 30 kasi tapos ano lang ako. Oh.
Yung Yun, yung skill test, wala pa rin ba? meron na ma'am. First tsaka second, yung mga passers list, meron, linabas na ata. Skill Parang test ganun. na yun. Bago lang? Yes ma'am, yes ma'am. Meron na po. Nakita ko naman yun eh. Pero skill test. Parang Para, dumaan para yun sa skill test. 19 to 26 ata yung pasimula niya ma'am. September? Ay, ngayon. August. Yes ma'am, yes ma'am. So, meron na pala talagang skill test. Pwede naman din ituro ko sa inyo yung skill test. Pero yung skill test is yung self-intro. Kung wala pang mga self-intro dito, interview kasi. Yung skill talaga, yung mga merong gagawin. Sa office na kasi yan ng Hanpil eh. Tapos nagtayo daw si Sir sa Manila ng branch ng Hanpil sa Luzon. Kasi Isabela lang, isang office nung time na yun eh. Pero ngayon daw isang branch sa Manila ba or sa Isabela pa rin, hindi ko alam. Kaya ganun. Naghahanap yan ng mga bagong teachers din na magtuturo ng on-site si Sir. Sa mismong sa physical Hindi kasi maturo online yung skill test na merong gagawin. So, ang Oo. maturo ko lang talaga yung interview, yung parang go forward, parang mga ganon. Go backward. Or yung self-introduction mo, Kajisuge. Pwede ko na may turo yan pagkatapos natin ng chapter 30, kaya nagmamadali din ako. Sige po. Big help po ma'am kung matutulungan mo kami din. Thank you po. Sige, tayo? Chapter 19, Unfilled Students. So, students naman kayo. Yung title or pamagat po ng chapter 19 is Kogi Hanguga Kuchiyo. Ano? This is Hanguk furniture, isn't it? So, see this dito is Kogi. So, alam naman po natin yung kaibahan ng Kogi at saka Yogi. No, yung yan. Vocabs yan ng category chapter 7, kung di ako nagkakamali. So, kapag sasabihin mo Kogi, tinuro mo, malayo yon, malayo yung object na tinuro mo. Kogi. Yogi is malapit sa'yo yung tinuro mo na object. Yan. Hanguk or Hanggugagu. Hanggugagu is gago. Hanguk furniture. Yan. Tapos, Chiyo is a grammar. Yan. Yan po yung grammar na aaralin natin. So, next dito tayo sa vocabs. Sige, Sir Ernesto, basa kayo ng vocabs po. Ay, hindi makikinig lang pala Sir Ernesto ngayon. Kalimutan ko. Sir Jet, ikaw na lang po, Sir Jet. Pwede bang pass mo naman kumakain kasi ako, ma'am eh. Okay. Sir Sorry po. Francis. Okay lang. Sige po ma'am. Jonhua telephone. Hue de Jonhua. Hue de phone, cellphone. Smartphone, smartphone. Internet Jonhua, internet phone. Jonhuril Kolda to make a call. Jonhua Gauda, the phone is ringing. Jonhuril Patta to answer the phone. Jonhua Tunghua Hada to be on the phone. Jonhuril Bakda to transfer someone to someone else. Jonhuril Dalmut Kolda to call the wrong number. Jonhuril Kinda to hang up the phone. Tunghua Jongida, the line is busy. Kyo de Jonhuril Kyoda, turn on phone. Kyo de Jonhuril Kida, to turn off the phone. Monjeril Poneda, to send a text message. Monjeril Pagin Hada, to check a text message. Okay, thank you po, Sir. Sir Gerald, pakibasa po yung vocabs natin na yung category is chonwa or telephone. Ma'am, pwede ba muna ako, ma'am? Kumakain ako, ma'am.
Pasensya na po. Sige po. Sige, kumakain kayo talaga ngayon. Okay, Oo, ma'am, sige kasi po. maya, pasa ko na po. Okay, no problem, sir. Sige, so yan po yung vocabs natin for telephone, chonwa. So pag sasabihin chonwa, telephone. Pero kung sasabihin mo chonwa hada, ibig sabihin to call po yan. So parang may ginagawa ka sa telephone, di ba? Chonwa is telephone, hada is to do. So may ginagawa sa telephone. So ano bang ginagawa sa telephone? Tumatawag. Yan, para maalala nyo kaagad kung ano ba yung ibig sabihin. Pwede niyong ganyanin. So, cellphone, pwede din si Yude Chonwa or Yudepon. Yan, cellphone. Well, Smartphone, hirap na salita. di ba may ano ma'am, kulda din na tokol? Tama ba? Mm, Kulda ba yun? yes, kulda. Same lang sila ng minimum, no? Kulda, yan. Kulda po yun, sir. Meron pala. Oo. Yung kahapon, si Kul. Kulda yung sinabi mo, di ba? Para sa, ano yan, yung to walk. Okay, hindi po kulda yung to walk. Ta? Kutda. Oh, na ano lang siya. Na follow po muna yung rules bago nag-conjugate. Mm. Okay. And, yan, the phone is ringing, Oda. Oda yung ginamit dito. Chonwaga, Oda. Ay, nag-annotation kasi. Chonwaga, Oda. Ano pa yung ano dito? Okay na, lahat. Wala naman pong ano. Try natin po yung next slide. Annotation. Wala, nagang. Malakas kasi yung ano eh, ng, ulo. Hanggang talaga ako. Wait. Mamigat kasi yung file pag ganito. Hindi na kaya. Okay. Okay, number 1. Go Cubs. Nandito po yung mga sagot. Okay, ano po yan? Go Cubs, number 1. Yung kung nakikita natin yung picture na number 1 na Jalmot, sinabi, Jalmot hmm? Kolda. John Harrell, Jalmot Kolda. Yes. Ano ibig sabihin? To call the Ah, wrong number number. po. Kasi chalmot eh. Yun sinabi ko sa inyo, yung mot. Pag may mot po, wrong. Or negative po yan, negation. Diba? Negation. Korean negation yung mot. Kasi ibig sabihin, negative na po. So, chonwa, Okay yung po. tawag mo daw ay mali. Okay. Next, number 2. Rihanshi chonwa padayo. Ano po? I-transfer to eh. Ano? Hmm. To Tinda ba? transfer, Ah, tinda yung backed. pakuda. Backed. Pakuda. Yes. Pakuda. Tama, to transfer. Transfer call. Number 2, ay number 3, kung titingnan po yung sinabi ni Tuan dito. Nakikita nyo ba? Or maliit? Kugek 님 or 고객님 님이 또한 성입니다. So, yan. John Harrell Kolda. 통화 중이다. Ah, to. Oo. Ano Anong yung ano ma'am? Ano yung convo nila? 고객님이 si 고객님 daw. Hindi ko maano eh. 또와 총입니다. busy. Hindi sumasagot. Si 고객님. Meron palang pangalan na 고객님, no? Nakilala ko lang mga Lee Min Ho, Jungkook.
Dito kugek eh. Kugek nim. Yan. Hindi ba siya naman? Tungwa. Yung parang ano, yung parang Bajang name, Kaya nga eh. Baka yung ano. pangalan yan. Kasi pag may name, parang teacher yan eh. Name. So, teacher Mm. yan. Shortcut po ng Sonseng name. Kaya pangalan tapos name. Like halimbawa, Lee Nim. Ganon. A Nim. Ito, Okay. pangalan din yan eh. Kugek. So, may Kugek. pangalan parang Kugek Nim. So, si Kugek, teacher Kugek, ganon. Sabi niya, tungwa, the line, yung line, jung ata yan eh. Jung입니다. BC. Kaya, Name is B. tongwa, chongida. Yan, kasi BC yan. The line. Okay, number 4. Tapos nang tumawag. Kinda na siya. John Corel Kinda. Ganda, yes, ganda. Ano nga si ganda? Tapos, Drop the call or stop the call. drop, yun, hang up the phone. Hang up the phone. Di ba ang name ma'am ina-attach di lang sa ano, di lang sa job description or di ba pwede siya sa ano, pangalan kahit Yes, babae pwede. lalaki. Oo, Ah. pwede. Ah. Aside Parang nga ano sa, kasi ang taas ng Sonseng Nim eh. Parati ka na lang masasabi Sonseng Nim, di ba? So yung iba, tinatawag na SEM, galing pa rin yan kay Sonseng Nim. At saka si Nim. Son Lim. Parang narinig ko Son Lim din. Oo, totoo dyan. Sinasabi na lang ganun, no? Hindi, sa ano, yung parang, hindi, sa akin pa man. Si Ay, Francisco. akala ko Son si Lim. Sir. Parang may conversation na naririnig ako na Son Lim. Ewan ko lang kung ginagamit dun sa ano, Kung sa Song kanila. Nim, di ko alam eh. Kung Song Nim, ano ba, yung apelido ata yung Song eh. Tapos teacher Song. Ganun, Song Nim. Na-confuse na tuloy kung pangalan pa ba o ano. Oo, ganun talaga. Mahilig na shortcut eh. Ewan ko sa kanila bakit mahilig ng shortcut. Okay, sige po. Next, let's go sa vocabs. So, yung vocabs natin dito ngayon is si Chio. Chio, ibig sabihin, di ba? Parang, di ba? Umuulan kanina, di ba? Ganon. So, Chio is a tag question in English. Like, isn't it? Mga ganon sa English. Isn't it? Is it? So, this is attached to a verb or adjective. Tapos, kung si Chio ay i-attach po natin sa noun, kaya lagyan po natin ng ida. Noun, tapos ida. It is used to ask the listener when the speaker assumes that the listener already knows a certain fact. So, ibig sabihin, yung sinasabi natin, parang ang nagsabi, no? Ang nagsabi ang nagsabi sa kausap mo, ikaw, halimbawa ikaw yung nagsabi sa kausap mo, na parang nag-assume ka na alam din niya ang sinasabi mo. Like, halimbawa, umulan kanina, di ba? Yan, siyo po yung i-attach natin. So, again, pwede natin siyang i-attach ni verb, ni adjective, or ni noun. Kaso kapag noun, lagyan muna natin ng e bago si Chio. So, halimbawa, okay, Chio, for verb, Alda. Ano nga si Alda? To know po yan. Alda. So, tanggalin si da, Alchio. Poda. Verb yan eh. Pochio. Kapag naman po adjective, Chakda. Ano si Chakda? Ano kaya si Chakda? Chakda is short. So, nagiging Chakchio. Tuda is tall or malaki. So, Kuchio. Ayan po ilalagay natin. Pwede na automatic na ilalagay natin si Chio. Pero kapag noun po, Ichio. Yan. Ichio kapag po si noun ay nagyan ng consonant. So, halimbawa, hakseng is a noun. So, magiging hakseng ichio. Wesa, nag-end po ng vowel, kaya chio lang yung lagay. So, wesa, chio. Student ka, di ba? Oh, yan. Student, hakseng. Student ka, di ba? 당신은 학생이지요. Or 학생이지요? Kasi may patanong din po yan eh.
Nag-a-assume ka lang na alam din ng speaker. Or, Wesa, no si Wesa? Employee, di ba si Wesa? So, Wesa, Chio, are you an employee? Yan. So, pwede natin siyang gamitin kung magtatanong tayo na are you an employee? Yung sinabi ko na polite lang, polite form yung gamitin mo. So, 학생이에요? Pwede yan. Pwede din 학생이죠? Chio? Okay, pwede din po. Okay. And, gusto tayo dito, example lang to. Like sasabihin mo, you are Korean, aren't you? Diba? So si aren't you dito, yan po si Chio. Parang sinabi mo, di ba Koreano ka? Ganon. So paano natin yan sasabihin? So wala na po si Tangshin na, pwede nating wala si subject. So 한국 사람이지요? Ayan. Kasi nag-a-assume ka naman na alam or tama yung sinabi mo. Ayan, gamit natin si Chio. Pero ano, ma'am? Question Ano lang po. po? Si, Yes. si Gio, ma'am, okay lang kung kahit sa strangers, ma'am, or hindi yung ano, Hindi. yung first time mo meet, tapos hindi, ma'am. Para Oo, siyang hindi. ano, sa casual, ano? Hindi din po Tama sa ba? casual, parang hindi lang talaga sa casual, kahit ano ba ibig sabihin pag casual? Yung matagal mo nang kausap, di ba? Yun ba yung Yes, ibig ma'am. Yes, sabihin ma'am. ng casual? Yes po. Oo, oo, pag ganun. So, Chio is pwedeng gamitin natin. Pwede naman gamitin natin sa matagal natin nakausap, like si Sajang Nim, pwede din yan. O, Sajang Nim. Kaso, si polite kasi, kung tinatanong mo, 한국 사람이에요? Or 한국 사람입니까? Yan. Polite at saka honorific talaga. May ano yan, may respect talaga sa Sajangnim, sa bagong kakilala. Si Chio, pwede naman natin. Depende lang talaga sa level ng pagkakaibigan na siguro. Or Depende sa pwede lang ba sa closeness. kanya? Oo. Sa situation ng kung sinong kausap mo. Pero ma'am, Kung palagi pwede. kong naririnig dito sa ano ma'am sa kasamahan ko sa kaming matandang Koreana babae. Palagi Hmm. niya sinasabi parang naging ano na niya ng expression, Twiji. And every end sa sentence niya, Twiji, ganun ba? Twiji, di ba? Di ba? Sige, Di ba? ayun, tama. Minsan wala nang Twiji. iyo eh. Wala nang iyo. Wala nang iyo. Oo. Karam, So, parang karamihan na, nag-assume na siya na alam mo yung Mm. trabaho mo, ganon. Mm. Parang di ba? Ganon. Pero wala nang respeto kasi wala nang iyo. Oo. Gina Mas lang. patanda naman kasi sila eh. Oo, yun. Pag matanda, okay yun. Yan. So, G na lang. G na lang yung last part. So, depende lang talaga to na gamitin si Chio kung kung yung depende sa kausap mo talaga. Pero Pero ma'am, kung di ba kaibigan, may ano ma'am, may informal form pa si Chio, yung Chio. okay yung sinabi mo, Cho. Oo. Ano yan? Informal na yan. Si Mm. Cho. Kasi parang shortcut pa rin yan eh. Oh, si Ah. Cho. Yung Cho na Pero mas ganito na polite lang. si Chio ma'am, mas polite siya, di ba? Kulay si Chio. Ito. Si Cho, ganito di ba? Di ba Oo. pa rin po yan eh. Ibig Oo. sabihin. Shortcut Pero lang impolite na nila. siya, no? Polite. Mhm. Mm. Kasi, yun, shortcut. Nahihirapan. Tamad yung Koreano. Hindi na nilalagay si empty consonant. Dugtong na lang. Dugtong na lang. Or other naman po is, kapag basahin kasi natin din to si Chio, pwede naman kasing Cho, di ba? Yun. Other reason po yan. Okay. Another example po, dito tayo. Pag noun pa rin. So, today is Friday, isn't it? So, ngayon ay Biyernes, di ba? Ganun. So, pag tinanong mo, so noun, saan ba natin nilalagay si Chio? Kung saan malapit si isn't it? Sa Friday. Friday.
Kaya 오늘이 금요일이지요? Pero hindi kasi yan patanong eh. Parang, di ba? Ganon. Hindi ko alam kung paano siya sabihin na may tense eh. Parang patanong sa akin eh. So, 오늘이 금요일이지요. Or 지요 ba? Patanong naman sa Patanong kanila, pa ma'am. rin, di ba? Oo. Di ba Lagi patanong kong pa narinig rin? dito yan. Oo. Hmm. So, pag ganon, nag-a-assume na yan sila, sir, na alam mo na talaga yung trabaho mo. Oo. O yan, pwede to ha. Chiyo is di ba? And another example, Michael is a chef, isn't he? So, si Michael ay chef, di ba? Same thing pa rin po. Paano yan? Saan natin nilalagay si Chiyo? Chef. Chef. Yes, chef. So, pag chef is Yorisa, di ba? Cook, chef. So, Yorisa Chiyo or Yorisa Cho. Michael. Ito po yung Korean name ng Michael. Michael 씨는 요리사치요? Ganon. Kapag po, noun. Okay, what if naman po, i-attach natin si Chiyo sa verb? So, yun. Ito po, you are reading a Korean book, aren't you? So, nagbabasa ka ng Korean book, di ba? So, saan natin nilalagay si Chiyo sa verb? Ano ba yung verb sa sentence? Reading. Reading. Ano yung vocabs ng reading? Ikchio. Hmm? Ikta. Tama ba? Yes, ikta. Yan, Ikchio. tama, ikchiyo. 한국어 책을 읽지요? Or 읽지? Kung walang yo. So, nagbabasa ka ng Korean book, di ba? So, 한국어 책을 읽지요? Okay, another. Kapag naman po, ito same pa rin po yan eh. Nadagdag ko lang na double. Tatlo, hindi pala double. Next. Okay, kapag naman po adjective, so ito po, sa adjective din po natin nilalagay. So halimbawa, Agon is so pretty. So pasensya na po ha. Agon is so pretty, isn't she? So ang ganda ni Agon, di ba? Ayun. So Agon이 정말 예쁘지요? Or 예쁘지요? Patanong talaga eh, sorry. Yan talaga yung accent ko pag nagtatanong. Ganun na talaga yung tense ko. Yan. So, ilalagay pa rin po. Pwede nating ilagay si Chiyo sa verb, sa noun, at saka sa adjective. Pero sa noun is ichiyo. Okay. Activity po, number 1. So, parati na lang tayo nagtatranslate into Korean. Try niyo pong alamin ko ano ibig sabihin. Ay! Yan. Sorry. 오늘 회사에 같이요? Okay. 오늘 is Today. 회사에 Company or workplace? Workplace. Yes, kasi is place particle yan. So kapag wesa lang, ano Company. ibig sabihin? Company, yes. Company. Tapos kachio. Kada, Punta ma'am. ka, di ba? Ano si ka? Yeah, kada po. Kada, Papunta, ma'am. papunta. Okay. So kung sa Tagalog Diba? paano to i-translate? Ngayong araw, papunta ka ba sa sa workplace? Ay, di ba? Hindi, Parang di ba Si Chio, di ba? di ba? Oh, di ba? Ganon. Oh. So, pupunta ka No, ba? today are you today you're going to the company. Aren't you? Parang gano'n. Yun, yan. Pwede. Pwede din. Pwede din siyang right. Go to your company today, don't you? Pwede. Okay? Or kung sa Tagalog, sige, paano lang sa Tagalog to i-translate? Mas mahirap kasi Honor. sa Tagalog. O, di ba, no? O, Parang meron ako. parang awkward ng Tagalog mo. Oo. Meron kasi ako naturuan na sinasabi, ma'am, pwede mo i-Tagalog. Sabi ko, hirap naman eh. Ang hirap talaga i-translate na Tagalog yung, Korean. English talaga eh.
오늘 회사에 갔지요? Pero pag may ano na English, you go to your company today, don't you? Eh, si don't you, di ba yan? So, pumunta ka ng company ngayon, di ba? Pumunta ka ng company ngayon, di ba? Parang ganun eh. Okay, next. 오늘 한국어를 공부했지요? Okay, 오늘 is today. 한국어를, ano si 한국어를? Korean Yes, language. Korean. Korean language, tama. 공부했지요? 공부하다. Study. Okay, so Study. ano mo sabihin ngayon yan? Today. Today you will study Korean, don't you? Okay, pwede. Pwede naman. Yung thought mo, tama naman, sir. Or, hindi yan now ha today. Pwede naman si now 지금. Pwede yung 지금. So, Ay, you're studying ba Korean sinabi now. ko? Today yung sinabi mo po. Dito kasi now yung nilagay ko. Kasi parang sinasabi mo dito eh. Nag-aaral ka ng Korean ngayon, di ba? Ganon. Nag-aaral ka ng Korean ngayon, di ba? Si Onel pala, sis today. So, ang ngayon is 지금. Kung So, 지금 po ito. Dapat 지금 to. Pero pwede naman sabihin mo, no, ano nga ulit yung spelling ng 지금? Nakalimutan ko to. Ay, gulay. Basta wrong po si Onel. 지금 po yan. 지금 is ngayon. 조금, ano si 조금? 지금, konti, yun. ma'am. konti, yes. A little or some. Parang sasabihin mong, 조금 뭘 주세요. 조금 뭘 주세요. Ano ibig sabihin po? Juseyo. Ano si Maliit na lang juseyo? po. Ay, pahingi ng konting tubig. Yun. Little. Ganon. Some water. Ayan. Recall lang tayo sa juseyo. Okay, activity or assignment po nyo, isasend ko lang po ito sa group chat. And dito na tayo sa next na vocals. Nakikita nyo ba yung vocals? Pasensya na po ang ingay dito eh. Sino po yung available na magbasa po? Aside ni Sir Francis. Ano lang, ma'am. Tapos na ako Sige. kumain eh. Sige po. Internet, websites, Mhm. kumshik engine, search engine, Mhm. homepage, plugo, a blog, internet cafe, internet cafe, we won hype, create an account, we won healthy, Healthy. delete one's account ID, email puno, password, Okay. ruguin, login, rugo out, log out, email, internet, kumshik, internet search, internet cheating, Setting. internet chatting, wasang cheating, video Chatting. chatting, Chatting. cheating. Okay. Video chatting. Okay, thank you po, sir. Ayan, so ito po yung vocabs sa category is internet. Vocabulary 2 for chapter na tayo? 19. Yeah, chapter 19. So, internet, website,
Tumsek Onchin, search engine, sorry. Homepage. Yan, kasi meron talaga mga hiram na salita galing sa English. Ano na lang, naging Korean na lang. Kagaya ni, ang logout sa kanila kasi wala naman talagang letter L. Kasi kung si real ay napunta sa initial, hindi talaga L yung bigkas mo eh. R. So, magiging rogu in, rogu out. Ganon. And sa password po, female punho. So, kasi si female po ay secret. Pag may nagsasabi sa inyo, or sabihin mo, may sikreto ka, sabihin mo, pimerieyo. Ibig sabihin, female is secret. It's a secret. Yan. Secret kasi yan. So, di ba si password is secret? Kaya female tapos punho. Okay? Yan. So, yan lang po yung masasabi ko. So, si Comsec is search. Yan din po. Comsec, search. Emil, yan, alam na natin yan. So, yung chatting sa kanila po, hindi po yan cheating. Che. Okay, vowel po, E. E po nandyan. Parang letter H, E po yung bigkas. O yung tunog. So, chatting. Hindi cheating. Chatting. Okay, next po tayo sa vocabs or grammar 2. So, ang grammar 2 po natin si ku. Ku na ang ibig sabihin is and or sa Tagalog at. Ay Tagalog po ito. In Tagalog at. Yan, Tagalog yan. So, pwede si hagu, pwede si irangrang, wagwa, pwede yan, pwede din si gu. So, kailan natin gagamitin si gu? It is attached to a verb, adjective, or noun. So, again, pwede natin i-attach si gu kay verb, kay adjective, or kay noun, na dapat pag noun, lagyan talaga ng i bago si gu. Okay? So, this links to main clauses. So, kasi sa sentence, sa English po, in one sentence, may dalawa talaga yung clauses. Diba? Independent clause at dependent clause. So, yan po. Kaya pwede natin gamitin si gu kapag may dalawang clauses sa isang sentence. Parang nagdadagdag lang. Same lang din naman kay and. So, halimbawa, for verb conjugations, ku, halimbawa mukda, so magiging mokku. Puda, magiging pugu. Chakda, chagu. Kuda, kugu. Pag naman po sa noun, yan, huwag kalimutan, lagyan ng i kapag nag-end ang consonant si noun. So, wesawon, magiging, kasi nag-end po si wesawon ng consonant, kaya lagyan natin ng igo. Wesawunigo. Tapos, pag nag-end po ng vowel si noun, gulang. So, kanhusago. Okay. So, proceed tayo po. So, dito po, Ken plays the guitar and sings. Okay. So, yung sinasabi ko sa inyo na two main clauses, ibig sabihin, sa isang sentence may dalawang clauses. Independent at saka dependent. So, dito sa sentence, Ken plays the guitar. Bakit po independent sentence po yan or independent clause? Dahil po may subject, may object, may verb, may verb at saka may object. Ang second clause po ay dependent clause. Dahil wala po siyang subject, wala po siyang object. Verb lang ang meron. So, hindi po siya magiging sentence kung wala pong independent clause. So, nagiging dependent siya sa other na subject. Okay. So, pwede po nating idagdag si ku dyan. Yan. Si hago kasi, i-attach po natin si hago sa mga noun. Halimbawa, sagwa, hago, banana, mogoyo. Dito, si gu ay attach natin kapag yung sentence is mataas, tapos kailangan na merong gu, na may at. Halimbawa, Ken plays the guitar and sings. So, si Ken daw ay makakatugtog ng gitara at makakakanta. So, hindi kagaya ni Hago na
어머니 하고 아버지 있어요. Diba sila lang dalawa yung sinabi na meron, nag-i-exist. Meron akong mama at papa. Dito si Ken talaga yung dinedescribe. So may sentence na nangyayari or may clauses na nangyayari. Diyan natin nilalagay si ko or at. Na ibig sabihin, Ken plays the guitar and he sings too. Ibig sabihin ganito po siya. Na si Ken ay pwedeng magtugtog ng gitara at kumakanta din. Kaya magiging Ken 씨가 기타를 치고. 치고 is to play, di ba? Ano yung to play? Double chida, yung ano, literal chida, di ba double ano siya? Ano yun? Chiyot? Double chiyot? Tama ba? Or Tingnan ko mali nga. ako? Hindi po. Ito lang talaga. Chida. Oo. So, chida yung verb nito. Ibig sabihin to play. Kaya dito nilagay natin sa verb. Kasi pwede natin i-attach si kay verb. So, dito natin i-attach si go kay play, which is chida. Dami ko ng sinulat. Which is chida. So, chigo, tapos noreheyo. So, nore is sing, to sing. Norehada, sorry. Norehada is to sing. Noreheyo. So, ano po, dalawang clauses ang ina-attach ni go. Hindi kagaya kay hago na noun lang ita-attach tapos bumuo na ng sentence. Kay go is, yung sentence talaga parang nadugtong niya. Yung dalawang clauses para makabuo ng isang sentence. So, Ken plays the guitar and sings. Ken 씨가 기타를 치고 노래해요. Another example po. Ay, nag-aano pa ako dito. Ayan, this book is small and light. Ayan. Si book daw ay small and si book ay light. Parang ganun siya. So, meron pa rin tayong clauses dito. So, dito, pwede natin i-attach si ko sa adjective, which is small at saka light. So, pwede natin i-attach yan. So, magiging it is 책이 book. Small is chakko, di ba? Chakda is small, maliit. Chakko, tapos light is kabyo-woyo. Kabyo-woyo. So, this book is small and light. 이 책이 작고 가벼워요. Okay, tanong ko sa kanya. Si Ku. Okay, let's write an example. Last po sa example. Okay, chakda to small, kabyopda. Ito po yung to be light. Adjective po ito. Kabyopda. Kaya nagiging woyo. Okay, kasi si kabyopda is irregular adjective na may patsim na biyot. So, biyot. Kaya, kailangan i-follow mo na yung rules bago tayo mag-conjugate. So, magiging tanggalin si biyop, ang i-add natin si o. Tapos, kung titingnan natin, conjugate na natin into present tense, o yung ginamit dito. So, attach na lang po kayo nagiging ganyan. Kabyo, wo, yo. Okay. Another example. I will read a book and then watch TV. I will read a book and then watch TV. So, saan natin in-attach si ko? Dito. Sa read. Okay, sa read. Kasi verb. So, hindi natin in-attach sa book kasi ang dalawa po yung verb na nandito na kailangan natin i-attach kay go. So, I will read a book and then watch TV. Magiging 책을 읽고
tapos television을 보고 예요. So, parang nagpaplano pa po siya na manonood ako at magbabasa ng libro. Ayan. Activity guys. I studied Korean, then went to sleep. Kasi pwede din po yung at in Tagalog. Si then, pwedeng maging at. Nag-aral ako ng Korean at natulog na. Diba? Ganun yung thought natin. Try niyo po. Saan natin i-attach si go? Studied, ma'am. Okay. Study. So, magiging, ano si Korean nga? Hanggogo. Hanggugo. Hanggogo를, Google. ano si study? Ako. 공부해, 공부해고, Ako. Hungbuhago. 하고, 공부하고, Mhm. Tapos, si sleep, 자요. went to sleep. So, past tense. So, chooseo. 됐어요. 잤어요. Chooseo. 한국어를 공부하고 잤어요. 됐어요. Okay, again, si go ay nag-a-attach ng dalawang clauses. 한국어를 공부하고 잤어. Okay. So, let's proceed po. Assignment, send ko na lang dun. Let's proceed po sa chapter 20. So, dalawang ano lang talaga, no? Dalawang chapter lang talaga pwede na i-tackle natin. Kasi, dalawang category ng vocabs at saka dalawang grammar din kasi by chapter eh. Kaya medyo mataas. Haba pala. Medyo mahaba. Ay, ma'am, Next chapter. Yes. question lang, ma'am. Marami kasi yung di ba, ma'am? Mm. Anong pinagpagkaiba nila, ma'am? Si Ah. tsaka si Rang, yung sinabi mo ba? Oo. Depende sa pagkaka-attach sa verb at saka noun? Hindi din. Kasi pwede mo itatouch lahat sa noun, verb at saka Oo. adjective. Ang kaibahan lang talaga ni go at saka ni hago, yung sinabi ko kanina. Si hago ay parang nag-attach ka lang kay noun na para mabuo yung sentence. Like halimbawa, meron akong tatay at nanay. So, di ba sasabihin mo yan, 어머니 하고 아버지 있어요. Ganun lang. Si go ay ginagamit natin kapag may dalawang clause na i-attach mo Okay. bago maging sentence siya. Ayun. Like halimbawa yung Ken plays the guitar and sings. So dalawang clause na nandun si sing and he sings, bitaw. Yung yung si Ken, umakanta daw si Ken, tapos nagigitara pa. Yun. Pero Yung kung sinabi wa at dun, saka gwa, ma'am. si wa at saka gwa ginagamit po yan for written. Diba po? For written. Like example, sa mga news, ginagamit din yan. Yung mga anchor nagbabasa. Yan. Or sa Mostly sa K-drama, pagsalita, wagwa. hindi siya Pa ginagamit. rin po yan. Pero hindi, ginagamit din po yan sa pagsasalita. Especially for formal. Like sa J. Suge, pwede mong gamitin si gwa, hindi na yung hago. Like, 어머니와, 어머니과 ata wa. Nakalimutan ko din kung kwa ata kung consonant. Tapos, wa kung consonant, wa kung vowel. Ganon. Si irang at saka si rang, pwede din po yung gamitin. Wala talaga silang kaso lahat. Puro yung ibig sabihin is at. Irang at rang for casual din po yan. Casual. Pero hindi naman like casual, parang wala nang respeto. Hindi din po. Hindi din po ganun ang ibig sabihin pag casual. Marespeto pa rin po yan. Yan lang kaibahan nila. Dami lang talaga sila. Oo. Okay, so dito na tayo sa chapter 20. Yung topic po or title is 저는 설거지를 할게요. So, I'll wash the dishes. Okay. So, vocabs muna tayo, guys. So, vocabs natin ngayon is cleaning or 청소.
Pag cleaning po, chongso. Yan po yung category natin. Okay, try po. Sir Gerald, hindi pa rin. Sino available po na magbasa po ng vocabs? Si Sir Francis. Sige po. Jongsu, cleaning. Toropta, to be dirty. Gekethada, to be clean. Ojiropta, to be messy. Jongdunryo, itta, to be well arranged. Jongsurilhada, to clean. Jongsugiril, tulida, to vacuum. Jonglihada, to clean up. Monjiril Holda, to clear dust away. Silda, to sweep. Takta, to wipe. Ceregril Borida, to throw away garbage. Chongsu Dogu, cleaning equipment. Bitjaru, broom. Kolle, mop. Yojitong, garbage can. Yojitong, garbage can. Okay, thank you po, sir. So, ito po yung mga vocals for chongso. Yan. Turupta, to be dirty. Mga vocabs din po yan. Tapos, meron ding konting mga adjectives na naging verb po yan. Silda, to sweep. Yan. Takda. Yan. So, alam niyo pag ganito, pag parang ma-memorize nyo, lagyan nyo na lang yung dingding nyo ng mga salita na mga ganito. Like, halimbawa, yung window. So, paano mo ba sabihin na to wipe the window? Ano ba si window? 창문. 창문, takkayo. Ganun. Pwede mong ganun. Para hindi mo makalimutan. Okay, let's try po. Kasi nabasa naman eh. Let's try activity po for vocabs. Number 1, yung sinabi ko kanina. To sweep. Nagwawalis. Silda. Nandito po sa box po yung kailangan. Ito po Silda. ay silda, sorry. Silda. Silda para to sweep. Okay, number 2 is takda. To wipe. Number 3, yung mga Borida. libay, parang nililinisan lahat. Ang riyada. Jongrihada, parang ganon. Jongrihada, tama. Jongrihada. And number 4, Si Borida. Ori. Yan, to throw. Yan, tinapon. Florida. Okay. So, let's go sa grammar 1 na ulkeyo. Hindi po yan ulguyeyo, kundi ulkeyo. So, ano ba function ni ulkeyo? This is used to express the speaker's intent to do something. And i-attach po natin si ulkeyo sa verb. Yan. So, verb natin po siya i-attach. So, it expresses a speaker's intention to do something. Okay. So, kapag po si verb ay nag-end ng consonant, ulkeyo yung gagamitin. Halimbawa, chatda. Nag-end po si chatda ng consonant yung verb stem. Kung tatanggalin si da. Kaya, chajulgeyo. Tapos, kapag naman po si verb ay nag-end ng vowel or nag-end ng consonant na real, lagay mo lang si real tapos keyo. Halimbawa, chuda, to give, chuda. So, magiging chulgeyo. Mandulda, magiging mandulgeyo. Kasi po si mandulda ay regular verb. Nag-end po siya ng real. So, pasok siya sa rule na keyo na lang po i-attach. So, mandulgeyo. Okay? Meron lang pong note si ulkeyo. If the subject of a sentence is not I. Kung sa subject po sa sentence ay hindi po
ikaw, hindi po ako, parang ganun, I, yung word ay I. You have to use ulguyeyo. Okay? Gagamitin mo na si ulguyeyo. So, halimbawa, dito sa sentence na it will rain. So, wala naman pong I will rain, di ba? At kapag po yung sentence ay hindi I ang subject, ulguyeyo ang gagamitin. Kaya magiging higa ulguyeyo. Pero, kapag po is parang sinabi mo dito, example natin, I will call you later. So, di ba yung subject is I? So, pwede mong gamitin si ulkeyo. Kaya magiging, halimbawa, I will call you later. Kasi parang nag-express din po ito ng plano na I will call you later. So, future. Pero, ikaw kasi yan. I kasi yung subject eh. I. So, ulkeyo yung gagamitin. Para siyang present ang tawag dun. Kalimutan ko sa English eh. Possessive, yun. Possessive, possessive noun, pronoun. Pronoun po yung mga I, me, you. Yan. Possessive pronoun po yan. I will call you later. So, example, I will call you later. Ito po magiging Korean niya. Ittaga, kasi later is ittaga. Call is chunwa. So, i-attach po natin sa ulkeyo sa chonwa hada. Kasi to call. So, magiging chonwa halkeyo. Kasi si chonwa hada ay nag-end po ng verb. Nakikita yung ano eh. Si chonwa hada ay nag-end po ng verb, yung verb stem. So, ito po yung gagamitin natin. Real keyo. So, ittaga chonwa halkeyo. So, I will call you later. Or, wala na nga yung iba eh. Halke. Taga chonwa halke. Okay? So, gagamitin lang si ulkeyo kapag yung subject sa sentence ay I, ako. Di mo magagamit si ulkeyo kung hindi si subject I. Halimbawa, iba lang yung subject. Like yung kanina. Subject natin dun si Rain. So, ulguya yung gagamitin. Another example po. I will come early so I won't be late. I will come early so I won't be late. So, saan ba natin i-attach si ulkeyo? Sa I salitang won't believe. come. Come. Sa come po. Kasi siya po yung verb O yung dito. verb. Diba? To come. Ano nga si to come? Oda. Oda. Yan. To come po yan. So, oda is to come. I will. So, yung subject dito si I. Kaya kayo yung gagamitin natin. So, anong conjugation natin pag si come at si ulgeo? Ulgeo. Ulgeo lang. Ulgeo. Kasi nag-end lang po ng vowel. Kaya dagdag na natin si ulgeo. So, magiging nutda, late. So, nutchi, anggu. Yan, anggu, negation. Dito po is ku. So or and. Parang ganun yan. Tama na So, siya. Ano yan. dito naman si ku. Tapos, ilchik. No, si ilchik. Early. Ilchik ulkeo. Okay, nutchi, anggu. Ilchik ulkeo. So, I will come early so I won't be late. And focus lang po kung saan po inattach si ulkeo. Another example po. I will eat on time. So, yung subject natin is I pa rin. So, ulkeo. Saan natin i-attach si ulkeo? Kay eat, ma'am. Will eat. Eat. Yes, tama. So, paano natin ngayon i-conjugate si mukta kay ulkeo? Ugol kayo. Mogul kayo. Yes, mogulkeo. Kaso dito, nilagyan ko lang ng food para meron tayong object particle. So, I will eat food on time. So, maging che shigane on time. 밥 먹을게요. So, che shigane, 밥 먹을게. Pag wala ng yo, pwede.
Okay, so try niyo po ito. I will exercise. Ano ba yung tama dito? Tingnan niyo po. I will exercise. Halkeo. Undong halkeo or undong halkuyeyo? Halkeo, Undong ma'am. halkeo, ma'am. Saan sa Halkeo dalawa po. po? Sa number sa Pinakauna? left side po. Pinakauna po. Halimbawa, ito po yung A. Right. A. Ay, B. Bakit? Sa A po, ma'am. Kay A po. A or B? A. Okay, sa iba, yung iba. Undong halkeo or undong halkuyeyo? Halkeo, ma'am. Okay, another. Wala na? Halkeyo't kayo lahat? A? Okay, ang tama po sagot dito is silang dalawa. Kasi, undong halkeo pwede kasi si subject is I. Ay. Pwede ding undong halkuyeyo. Kasi nagpaplano po ng future. Walang limit si future tense. Diba? Sa verb na conjugation. Real guyeyo is planning pa rin yan. Pero si hulkeyo ay may limit na yung subject lang niya ay I. So, pwede pong undong halkeo or undong halkuyeyo. Okay, another po. I will exercise. Ay, same lang pala. Bakit na ano ko to? Okay, any question po kay Ulkeo? Wala naman po. Okay. So, gets po ha. Si Ulguyeyo, kasi po si Ulkeyo still planning pa rin po yan. Future tense. Ay, hindi naman tense. Nagpaplano pa rin. Pero, gagamitin lang natin si Ulkeyo kapag yung subject is I. May limit lang talaga. Si Real Guyeyo, future tense. Walang limit po yan. Basta po followed lang ng format rule ng future tense. Okay, so proceed tayo po sa next assignment. Ang dami niyong assignment ngayon na. Next is another vocals or household chores or chibanil. Chibanil. Household chores. Sir Jet, pakibasa po. Ibanil, household chores. Changul puta, to go grocery shopping. Pabulhada or chitta, to cook rice. Kumshigul mandulda, to cook. Sulkuchirul hada, to do the dishes. Papsut rice cooker. Limpi, pat. Puray pin, frying pin. Hmm. Chubang shichi. Washing up liquid. Palirul hada. Palirul hada to laundry. To do laundry. Shitakirul tulida to run the washer. Palirul nulda to hang out the wash. Palirul kutta to bring the laundry. Usul tarida to iron clothes. Usul kida fold clothes. Shitaksiji detergent. Tarimi iron. Okay, thank you po. Next, Sir Gerald. Okay ba, Sir Gerald? Nandito ba si Sir Gerald? Hindi ko kasi makita. Ay, baka may work, no? Okay, sige, walang problema. So, Nagpaalam siya household, kanina, ma'am. ano po? Nagpaalam po siya kanina. Nag-message siya sa may Ano pa alam siya? Nakalimutan ko or hindi ko lang narinig. Okay. Sige, okay lang. So, chibanil or household chores. So, nakita na naman natin dito si tukuk. Umsigul mandolda. So, na-explain ko na sa inyo kung bakit yan. Dahil meron naman pong yorihada. Dahil po hindi lahat ng food, especially sa Korean, ay niluluto. So, yung yorihada, luto talaga, nagluluto. Ito pong umsigul mandolda, nagluluto, pero yung paraan ng pagluluto ay parang ginawa.
Like si kimchi, ginagawa lang yan. Okay. So, ano pa? Si palle. Okay? Si palle po ay laundry. Okay? Hindi po yung pali na bilisan mo. Laundry po yan. Palle. Meron pa dito. Palle. Kasi andito, Pale-pale. oo, baka sinasabi nyo dito na, ano yan, verb, pali. Bakit may pali dyan? Di ba po si to be fast is paroda. So, follow pa rin po kasi regular verb yan eh. So, nagiging pali. Pero dito, pale, laundry po yan. Parang damit, mga damit na iwawash pa. Gano'n, laundry nga. So, kasi ano yan, rampant din yan sa mock test eh. Tapos may mga kakilala ako na nag-take sa first batch na meron daw talaga yung laundry. Pale. Baka ano lang. Baka for ano na lang sa inyo. Para ma-memorize nyo din. So, tapos, iron, tarimi. Alam nyo to yung iron, tarimi. Okay, let's go on sa grammar 2. Second grammar ng chapter 20 which is nungot. Nungot. So, sa Tagalog po, si nungot ay pag. Okay? So, ginagamit po si nungot to attach it to a verb. So, paano? Sorry. Paano po siya gagamitin? This is used as one of the verbal noun forms attached to a verb. Yan. So, sabi dito, di ba po pag verb, action word. Pag noun ay yung ano lang na the name of the place, person. So, dito nagiging verbal noun forms. Ibig sabihin, kapag po lalagyan natin ng nanggot, si verb ay magiging noun. Halimbawa, yung cook. Cook is noun lang po yan. Ang magiging verb po si cook kung cooking. Diba? Magiging verb si cook kung cooking. So, dito sa example, yung sabi niya, cooking is what I like. Hindi naman po siya magluluto sa sentence, di ba? Nagde-describe lang po siya na gusto niyang magluto. So, ibig sabihin, si cooking dito sa sentence ay hindi verb, kundi noun. Sino na ba yung verb dito? Si like. Di ba? Yung like dito is chuhamnida. So, saan po natin i-attach si nungot? Sa cooking. So, ano po yung cooking? Yori hada. So, magiging 요리 하는 것 좋아합니다. 저는 요리하는 것 좋아합니다. Ibig sabihin, sa sentence, hindi siya magluluto. Naging noun po yung verb na sinabi lang niya na gusto niyang nagluluto or magluluto. Or magluto. So, gagamitin po si nunggot kapag po si verb pag i-attach mo si nunggot, magiging noun po si verb. Okay? Another example po. Ito. Reading a book is my hobby. Reading a book is my hobby. So, sino si verb dito? Reading, di ba? Pero sa sentence, hindi po siya nagpo-function as verb. Kasi hindi po sa sentence is nagbabasa. Isinalaysay lang niya na hobby niya yung magbasa ng libro. So, sa reading natin i-attach para maging noun. So, magiging si book is check, ikta is read, to read, chemi is hobby. So, paano mo yan sasabihin ngayon? Sigul, Hegel? nungot, Check lang pala. chimieo. Yes, tama. Tama po. So, magiging check, iknen gosun. Lagyan po natin ng topic particle na un. Kasi nagiging topic to eh. Si verb na reading, nagiging topic sa sentence. So, iknen gosun, chimieo. Yan. So, kapag sa paragraph po, pag-attach po si nunggot, ibig sabihin may
ginagawang noun. May verb na nagiging noun dyan. Ma'am, question, ma'am. Yes What po. if tatlo ang kwan, ma'am? Tatlo ang verb, ma'am, sa isang sentence? Oh, Di hindi ba isa po lang yung, nangyayari. Halimbawa, di ba, sa yung pang last na verb, yung gagawin nating i-conjugate natin, di ba, sa para sa ano? Tapos yung dalawang na titira is gagawin nating noun, di ba? ano nga So ulit? paano yun, ma'am? Tatlo yung verb? Oo, ma'am, sa isang sentence. Like halimbawa, reading a book and, ano ganon? And Oo. singing is my hobby. Oo. Gamitin mo po si go. So, yun. Check. iknon 것은 pwede naman hindi pa muna si anon got. Yung ano muna, yung singing. 저는 노리고, 노리하고, kasi 노래하다 yan eh. So, Ah, 노래하고, check, 읽는 것은 짐이에요. akala ko i-attach lahat sa ano eh. Ay, hindi. Attach. Hindi mo ma-touch si Nori eh. Kasi si to sing is singing na, hobby. So, isa Ah, lang. Isa lang i-attach mo. okay. Okay? So, sinunggot. Parang yung sasabihin mo kung pwede ba si 노래는 것은, ganon? 노래는 Opo. 것은, hindi po. Isa lang sa kanila. Okay po. Okay. Next, another for example tayo. Ito. I like watching movies. Meron ba? Pwede pala, ma'am. Yes, pwede. Pwede kasi yung ano eh, pag sinasabi mong I like watching movies, gamitin natin si kushipta. Diba? 저는 영화를 보고 싶어요. Pwede yan. Paano kung nungot? Paano kung nungot? So, i-attach po natin sa watching. Kasi attach natin kay verb eh. So, dito natin i-attach si verb sa watching. Okay, sa inyo guys, yung what movie to watch po chuwahada is to like. Try nyo po. Yun nun. Yung moral, uh, 보는 것은 좋아해요. Okay. So, yung ano mo lang, yung object dito na kay non-gosul. Okay, gosul. Hindi na po. Yun, bakit? Kasi si watching, nagiging noun na siya at nagiging object na siya sa sentence. Kaya 보는 것을. So, nawala. 영화 보는 것을. Bakit hindi natin in-attach si ul kay 영화? Kasi po hindi Kasi object noun si siya. 영화. Hindi po siya object. Oo. Kasi kung Okay. lalagyan mo yan ng 영화를, magiging verb na si watching. 'Di ba? Yung object particle kasi, ang lalagyan mo lang kung may gagawin sa noun na iyan. Ang lalagyan mo ng rel kung may gagawin sa kanya. Kung Kanya. lalagyan natin si Yongwa ng rel, ano bang gagawin sa kanya? Manonood. So, nagiging verb, si watching. Dito, hindi po verb. Noun po. Now, verbal nouns yung sinasabi. So, dito natin ilalagay si sa 보는 것을. 저는 영화 보는 것을 좋아해요. Yan. Pwede din po yung kusipta ha. Wala pong mali dun. Okay. Another example. It's hard to iron clothes. Ano nga si hard? Difficult? 어렵다. 어렵다 po yan. Ay, sorry. Hindi ko na lang isulat. 어렵다. Tapos, 어렵다 is irregular verb na may patsim na biyop. Tanggalin mo si biyop, change mo into u. Tapos conjugate na. So, magiging woyo. So, hard, saan ba natin Saan ba natin nilalagay si nungot dito sa sentence?
Kay, to, iron. Iron. Kasi verb yan. Ano nga, plancha, pagpa-plancha. So, magiging verbal noun kasi lagyan natin ng nanggot. Sa Tagalog pala yung pag. Kaya sinasabi, ang pagpa-plancha ng damit ay mahirap. Ganun po si pag, ha? Hindi ko kasi yan na-explain kay Tagalog. Another, dito po, ang panonood ng movie ay gusto ko. Ganun po siya. So, nangyayari, naging verbal nouns talaga in Tagalog. Ang pagbabasa ng libro ay hobby ko. Ganun po yung pag, ibig sabihin po ng pag na Tagalog ng nanggot. So, dito, it's hard to iron clothes. Ang pagpaplansya ng damit ay mahirap. So, damit is ot, tapos lagyan ng particle. 옷을 다린 넌 것이 너무 어려워요. 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. So, 것이 is ang pagpaplansya. So, siya po yung subject. Yan, naintindihan. Yan talaga, medyo mahirap na pag nasa mga chapter hanggang chapter 30. Lalong-lalo na pag chapter 2 na po, guys. Medyo mahirap siya. Maguguluhan ka talaga. Any question kay Nanggot? Wala po kay Nanggot? Ayun. So, assignment lang po tayo ngayon. So, ang dami niyo pong assignment. So, kapag may time po kayo, try niyo po lang pong sagutan nito. So, follow niyo lang po yung mga example para hindi kayo mahirapan. Yun. Kaya tapos na po tayo sa chapter 20. Salamat po sa nandito. Anong oras na? Ay, bago lang nag-9, no? So, bukas po wala tayong Zoom presentation or hindi tayo papasok po. Ano lang, quiz lang po tayo sa chapter 15 to chapter 18. Magsasend pa rin ulit ako ng Google Form. Tapos tuloy tayo sa Friday. Okay po? Baka may Sige po, na sir. itabi ka na ano, ma'am ba? Ano Ay, po? oo pala. List ng mga grammars, ma'am, sa book 1 para ma-review namin, ma'am ba? Okay. Meron naman po kaso hindi ko pa organize eh. So, i-organize ko muna bago send ko sa inyo po. Sige, ma'am. Thank you, Lahat ma'am. from chapter, lagay natin chapter 3 ata yung nag-vocabs na eh. Chapter 3 to chapter 30. Sige. Send ko sa inyo. Sige, ma'am. Thank you, Tapos ma'am. yung ano, Ano ma'am, yung sa 960 ba yan? 60. 960, Oo. 360. Hanggang 200 pa yun, sir eh. Okay lang Yes ba? po. Yes 960 po. po. Yes po. Yes po. Sige po. Isa-send ko lang. I-PM I-PM na ko lang na po lang. kita. Oo, sige po. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay. Thank you po sa lahat na nandito. At Rabon. Thank you po, sir. Good Thank you po. Good night. night. 잘 Good night po. 자요. 다음에 만나요. 네.